Let us open our Bible on Psalms 51, verse 11. Praise the Lord. Cast me not away from thy presence, and take not thy Holy Spirit from me. Ito yung nangyari sa kanya na almost malapit na siyang itatakwil ng Diyos. Malapit na siyang mahatulan sa kanyang ikakapahamak. Kaya itong Psalms 51 na ito yung naisulat niya sa buhay ni King David, yung kanyang lubos na pagpakumbaba at pagsisisi sa lahat ng kanyang nagawang kasalanan. Hindi kasi basta-basta rin ang kanyang nagawa. Unang-una, murder. Pinatay niya si Uriah, the husband of sino yung Bathsheba. Oh. Tapos kinuha niya si Bathsheba. Adultery and murder ang kanyang ginawa. At talagang hahatulan na siya ng Diyos. Nagpadala na ang Diyos ng propeta na ito ang sabihin mo kay Haring David. Maggawa ka ng parabol. No? Pero siya iyan. Ayun. In-instruction na ng Diyos ang prophet. Oh, Hari, there is a big problem. Merong isang mayaman na binisita ng kanyang bisita. Pero ang kinatay niya na ipakain, yung tupa ng kanyang kapitbahay na pobreng-pobre, na nag-iisa lang ang kanyang tupa. Yun ang kanyang hinain para ipakain sa bisita. Ay, galit na galit si King David at that time. Oh, he must be judged and he must be killed. Sabi ng propeta, ikaw yun. Nag-get kaagad ni David. Na-imagine niya kaagad na siya pala yun. At siya talaga yun. Kaya nasulat niya yung Psalms 51. So dito natin makikita na how he acknowledged his sins, no? Para mapatawad siya. He humbled himself. No? Hindi siya nag-deny. He humbled himself. He acknowledged his sins with all his heart. Tapos isa ang hiningi niya. Ito na, cast me not away from thy presence. Huwag mo akong itakwil sa iyong presensya. Huwag mong kunin ang inyong banal na espiritu mula sa akin. Bakit? Bakit takot na takot siya? Dahil meron siyang nakita na isang tao na itinakwil ng Diyos at kinuha ang Holy Spirit sa kanya. Ano ang nangyari sa taong ito? Wala nang mapupuntahan, wala nang matatakbuhan. At ito ay napahamak ng tuluyan. Yun na yung hari na nauna sa kanya. Basahin natin. 1 Samuel 16:14. Praise the Lord. But the Spirit of the Lord departed from Saul, and an evil spirit from the Lord troubled him. See, saksi si David niyan eh. When in fact David usually tinatawag ito ni King Saul, nung hari pa si King Saul, na magtugtog ng harp sa presensya niya kasi nadadaman niya yung masamang espiritu umalis sa kanya eh. Pero wala na yung Spirit of God sa kanya. Kaya nakita niya yung hirap, nakita niya yung lungkot, nakita niya yung buhay ng tao na hiniwalayan ng Diyos. Itinakwil ng Diyos. But the Spirit of the Lord departed from Saul, and an evil spirit from the Lord troubled him. Ito yung ayaw ni David na matulad siya sa kanyang superior dati. Alam mo anong saklap sa buhay ni King Saul? Wala siyang mapupuntahan. Hanap siya ng hanap paano siya mabigyan ng gabay ng Diyos. Hindi na siya sinasagot. Saan man siya magpunta, wala na. Lahat ng pamamaraan how to inquire God, wala nang naiwan na magsagot sa kanyang queries, yung kanyang gustong itanong. Basahin natin. 1 Samuel 28:5 hanggang 6.
Praise the Lord. And when Saul saw the host of the Philistines, he was afraid, and his heart greatly troubled. And when Saul inquired of the Lord answered him not, neither by dreams, nor by Urim, nor by prophets. Wala na. Wala na. Lahat ng means to inquire the Lord, hindi na. Wala nang sagot. There is no more any answer. Kasi tinakwil na siya ng Diyos. Ay nako, ang hirap pag itinakwil ka na ng Diyos. Napakahirap po. Napakasaklap po. Wala kang mapupuntahan. At saan ka man pupunta, ang kapahamakan ang magiging resulta. Di ba? Hanggang dumating ang panahon dahil wala na talagang sagot ang Diyos sa kanya. Di ba? Pumunta siya doon sa familiar spirit. Doon sa wizard. Yung babae na nasa kuweba. Na kung saan, kung tutuusin mo, pinapatay niya yung mga ganon. Kaya siya ay nag-disguise. Kasi pag nalaman ng babae na yun na siya yun, tatakbo talaga yun. Kasi pinapatay ni King Saul. Nung righteous pa siya. Anong nangyari? Yun na. Nag-inquire siya, pero wala. Kapahamakan ang kanyang nadatnan. So, sa atin naman, yung Holy Spirit, ingatan natin ito. Praise the Lord. Na huwag nating i-grieve, na huwag nating saktan sa pamagitan ng ating disobedience, no? Sa pamagitan ng ating unfaithfulness, sa pamagitan ng ating paglapastangan ng kanyang tuntunin. Huwag natin siyang saktan. Kasi ito na lang naiwan sa atin na maggabay sa atin. Kasi wala na si Lord Jesus sa physical eh. Noong nandito pa sa physical si Lord Jesus, kasama-sama niya ang mga disciples. Yun na, siya ang mag-guide, siya lahat, mag-teach siya lahat. Pero nung nag-depart na si Lord Jesus, anong paraan niya na manatili ang Diyos sa bawat anak niya dito? Yung Holy Spirit. Isisend niya sa atin. Ibibigay niya sa atin. Basahin natin. John 16 verse 7. Praise the Lord. Nevertheless, I tell you the truth. It is expedient for you that I go away. For if I go not away, the Comforter will not come unto you. But if I depart, I will send him unto you. Yan. Ha? Sabi niya, it is necessary that I must go away. Kailangan talaga akong aalis na. Kasi kung hindi ako aalis, hindi rin ibibigay sa inyo yung Comforter. Sino yung Comforter na yan? Yun na yung Holy Spirit. Kaya kahit wala si Lord Jesus Christ physically with us, merong Holy Spirit. Nung wala pa si Lord Jesus Christ sa flesh, in the Old Testament, nandyan yung Spirit of God. Holy Spirit. Siya rin yun. Praise the Lord. Oo. Kaya ngayon, wala na siya sa physical, yung Holy Spirit, yung Holy Ghost, which is the Comforter, yun ang ibigay niya sa atin. At pag nandito na yan sa atin, through holiness and sanctification, huwag nating sakitin, huwag nating i-grieve ang Holy Spirit. Ampingan nato na. Napaka-importante yan sa buhay natin. Sino yung Comforter? Basa John 14:26. Praise the Lord. But the Comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name, he shall teach you all things, and bring all things to your remembrance, whatsoever I have said unto you. Yan, yung Comforter na yan, the Holy Ghost, whom the Father will send in my name. He shall teach you all things. Wala tayong problema. Anong gagawin natin? He will teach us all things. Ituturo niya lahat sa atin. What to say, what to do, everything. Where to go, lahat. Tuturo niya sa atin. Bring all things to your remembrance. Siya yung magpaalaala sa atin. Whatsoever I have said unto you. He will whisper
to us and remind us all the words of God. Yun ang mag-guide sa atin. Napaka-importante niyan. Maliban siya yung guide natin, siya yung compass natin, siya yung ilaw natin, siya yung wisdom natin, siya yung direction natin, siya yung daan natin, siya lahat. Maliban dyan, pag wala yan sa iyo, anong mangyari? Basahin natin. Romans 8:9. Praise the Lord. But ye are not in the flesh, but in the Spirit, if so be that the Spirit of God dwell in you. Now if any man have not the Spirit of Christ, he is none of his. Imagine that. Kung wala sa inyo ang Spirit of Christ or the Spirit of God, he is none of his. Hindi ka sa Diyos. Yan pala yung tinatawag na pinaka-seal. No? Yan pala yung pinaka-mark of God sa buhay natin, yung Holy Spirit. Napaka-importante yan. Kasi pag wala yan sa atin, wala. Sino mag-guide sa atin? Sino ang mag-direct sa atin what to do? Sino ang magbigay sa atin ng utterance, what to speak? Lalo't na tayo mga preachers. Napaka-importante niyan. At para sa lahat, hindi lang mga preachers ang mag-ingat nito at ang magkaroon nito. Lahat ng gustong papasok sa langit, lahat ng gustong makarating sa kaharian ng Diyos, you must have this Spirit of God or Holy Ghost or Holy Spirit. Kasi yan yung pinaka ng redemption, seal, kumbaga pa. Alam mo yung seal? Kumbaga, yun yung tatak pagdating ng redemption. Basahin natin. Basa sa Ephesians 4:30. Praise the Lord. And grieve not the Holy Spirit of God, whereby you are sealed unto the day of redemption. Yes. You are sealed by the Holy Spirit in the day of redemption. Now remember, the Holy Spirit is very sensitive. Very sensitive yan. Parang eroplano yan, hindi pwede yan maglanding pag merong obstruction. Kaya nga ang nauna yung baptism of water bago yung baptism of the Holy Ghost. Bakit? What is water baptism? Sanctification. Cleansing. Bago yung Holy Ghost baptism, bago mag-land, bago mag-descend ang Spirit of God sa sino man sa sanglibotang ito na tao. Napaka-importante, huwag na yang mawala sa buhay natin. Huwag na yan. Pag magdungis tayo, remember, we are the temple of God. And the Spirit of God dapat nagdwell sa atin. Sino man magdungis sa temple ng Diyos, sisirain ng Diyos. Hindi manatili ang Holy Spirit sa Kanya. Sino bang tao magtira sa bahay na sira? Ganon din ang Holy Spirit. Pag nagdumi tayo, masisira talaga ito. Hindi ito karapat-dapat tirahan ng Kanyang banal na Espiritu. So napaka-importante niyan. That is the seal of in the day of redemption. Ano palang meron dyan sa redemption? Why we must be redeemed? Bakit kailangan tayong matubos? Alam mo, pag tinubos tayo ng Diyos, patay man tayo, buhay, wala na. Yung kamatayan na ikalawang kamatayan, wala na yung kapangyarihan. Wala na. Yung grave na yan ng kaluluwa natin, wala na yan. Pagkasama ka sa redemption. Basahin natin yan. Hosea 13, verse 14. Praise the Lord. I will ransom them from the power of the grave. I will redeem them from death. O death, I will be thy plagues. O grave, I will be thy destruction. Repentance shall be hid from mine eyes. Yan. Yan yung pag-redeem ng Diyos sa atin. Iraransam niya tayo from the power of the grave. The grave cannot hold us forever. Neither we will be going to the second death.
I will redeem them from death. O death, I will be thy plagues. O grave, I will be thy destruction. Repentance shall be hid from mine eyes. Say, imbis tayo ang mapahamak doon, shall be plagued and shall be destroyed. I-redeem tayo ng Diyos. Kukunin tayo ng ating Panginoong Diyos. Dito sa Old Testament, may karanasan ang mga people of God na they grieve the Holy Spirit. Lahat na nag-grieve sa Holy Spirit were died in the wilderness at hindi sila nakapasok sa land of promise. Imagine 40 years, they grieve God. So within 40 years, God would like to sanctify them, would like to make them pure as can be. Kaya ang wilderness, that is purification. Wilderness, that is place of temptation, place of test. O tayo, nandito tayo ngayon sa mundo, this is wilderness. Bakit? After we are being set free from captivity of Egypt, captivity of sin, dumaan tayo ng baptism sa Red Sea. After baptism, tinan mo si Jesus, He fasted and was tempted. Ganon din sa buhay natin. After baptism, fasting na tayo sa kasalanan. And we will be tried, we will be tempted by Satan. Pero sa temptasyon na yan, dyan natin i-prove perfect work. Dyan natin i-prove yung ating obedience sa Diyos. Dyan gi-prove ni Jesus ang kanyang obedience. Para sa ganon, di mag-grieve yung Holy Spirit. Ay yung Old Testament, they grieve the Holy Spirit. Basahin natin yan. Psalms 95 verse 10. Praise the Lord. 40 years long was I grieved with this generation, and said, it is a people that do err in their heart, and they have not known my ways. Yan. They grieve the Holy Spirit in the sense, hindi nila sinusunod si Moses. They grieve the Holy Spirit in the sense, hindi sila naniniwala sa sinasabi ni Moses, hindi sila sumusunod. Ano ang ginawa nila? Opposite way. Ang direksyon ng Diyos sa kanila to the land of Canaan, the land of promise. Ang gusto naman nila, go back to Egypt, led by Datan, Korah, and Abiram, and the noble people at that time. They grieve the Holy Spirit. Ayaw nilang magpag-guide. Ganon din ang mundo ngayon. Gustong direksyon ng Diyos sa bawat buhay ng tao, kingdom of God, the land of promise, eternal land of promise. Kaso ang mga tao, they want Egypt. They want worldly pleasures. They want vices. They want immoralities. They want unholiness. They want ungodliness, unrighteousness. So, nagigrieve yung Diyos. Now, if you grieve the Holy Spirit, wala ka. Patay ka talaga. Pahama ka talaga. Hindi ka talaga makapasok sa land of promise na yan. Kaya napaka-importante. Huwag nating i-grieve ang Holy Spirit. Basahin natin sa 1 Thessalonians 5:19. Praise the Lord. Quench not the Spirit. Yes, quench not. Anong quench not? Naalala nyo yung, kasi itong katawan natin para itong lampara. Kinumpare ito sa lamp o lampara. Naalala nyo yung 5 wise virgins and 5 foolish virgins na pareho sila mayroong lampara. Pero yung 5 foolish took no oil in their lamps. Yun namang wise virgins filled with oil. So pag sindi, siga. Yung 5 wise virgins. Oil is the Holy Spirit. Praise the Lord. So if they obtain Holy Spirit, they are pure.
They are true virgins. Ito namang 5 foolish virgins, spiritually, they are not virgins. They are defiled. They are fornicators. They are so bad. Hindi makapasok yung Holy Spirit, walang oil. So, pag sindi ng lamp, quench, patay, palong, then they beg. Sabi nila, kayo mga wise virgins, itimbuli mi dere og oil. Ito nga na. You know, wise. Ayaw nilang igambol yung kanilang kaligtasan. Sabi nila, no, it cannot. Baka pare-pareho tayo in the middle of the way, mapalong na ni. So if you are really a wise, you doesn't want to quench the Holy Spirit. Praise the Lord. Meron kaming awitin noon sa charismatic noon. Dito may awitin din tayo pag may choruses tayo. Keep your lamp, keep it burning. Praise the Lord. Gawin ninyo yung lampara ninyo laging nakailaw. Na-take up na natin yan dito sa preaching Na inutos yan ng Diyos kay Moses at kay Aaron that the temple, the Holy of Holies, where yung Ark of the Covenant na nakalagay, merong lamp doon na hindi kinukunan ng apoy. Yung bang continuous day and night. So yun yung nagre-represent sa atin. Yung manora, kung tawagin, o menorah ba yan? Yun yung nilagay ko sa table ko. Bakit? To refresh, to remind us that 7 candles must have fire all the way. Yan yung nilagay sa temple. Itong 7 na kandila na ito, keep it, have the fire, and always have the oil. All the way, all the time. Bakit 7? 7 days a week. Walang absent yung Holy Spirit sa atin. Praise the Lord. Bakit 7 candles? That is the 7 eyes of God that always watching us 7 days a week. So, walang absent. Kaya, do not quench the Holy Spirit. Do not grieve the Holy Spirit para may guide tayo. May instruction tayo. Tingnan mo si David. Why David successfully rule Israel? Bakit naging successful yung paghari niya sa Israel for 40 years? Dahil he inquired God. Sinasagot siya ng Diyos. Dindirect siya ng Diyos. Certain yung kanyang direksyon. Walang kataluhan. Laging tagumpay. Ganon din. Yung Holy Spirit. Magtatagumpay tayo against temptation by the Holy Spirit. Magtatagumpay tayo against confusion by the Holy Spirit. Magtatagumpay tayo against the wiles of the devils by the guidance of God. So love it. Keep it. Mahalin natin yan. Protection na natin yan. By prayer. Tsaka hindi natatagal ang redemption natin. Sinabi na yan ni Lord Jesus. Basahin natin last verse. Luke 21 verse 28. Praise the Lord. And when these things begin to come to pass, then look up and lift up your heads, for your redemption draweth nigh. Ayan. See? Yan yung signs of His coming. Pag nang mangyayari na ito, tumingala na kayo sa langit. Malapit na yung redemption ninyo. Malapit na. Hindi na yan tatagal. Also kung malapit na, then keep the Holy Spirit sa buhay natin. Do not grieve. Do not quench. Yan yung kinakatakutan ni Haring David. Forsake me not, and take not away thy spirit from me. Bakit? Napakasaklap. Kaya, to God be the glory. Pasalamat tayo sa Diyos. We are responsible to keep the Spirit or the
Holy Ghost or the Spirit of God or the Holy Spirit to remain sa buhay po natin by sanctification, by pure life, no, malinis na buhay. Kaya proteksyonan natin ito by prayer, by watching, lahat-lahat na. By the fear of God, lahat na. Obedience, lahat na. Kaya pasalamat tayo sa ating Panginoong Diyos. Lagi niya tayong pinapalalahanan na itong Spirit of God na ito, this is the seal in the day of redemption. This is our wisdom. This is our guide sa buhay natin hanggang babalik si Jesus. Praise the Lord! Magsitayo po ang lahat.